Nananatiling positibo ang Malacanang sa pagbangon ng ekonomiya sa kabila ng ibinabang GDP growth forecast para sa 2026. Sa palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ibinaba ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang GDP growth forecast sa 3.5% hanggang 4.5% mula sa naunang target na 5 hanggang 6%. Ayon kay Castro, dulot ito ng mga panlabas na salik kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ibinahagi rin ni Castro na ipinaliwanag ni Budget Secretary Kim De Leon na naging maingat ang pamahalaan sa paggastos noong nakaraang taon dahil sa mga natuklasang umano'y anomalya sa mga flood control projects. Dahil dito, masusing sinuri muna ang mga proyekto bago inilabas ang pondo na nakaapekto rin sa paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ni Castro na kailangan ng palakasin ang paggastos ng pamahalaan, partikular sa sektor ng infrastruktura upang mapasigla ang ekonomiya. So ngayon, sa pamumuno po ni Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess. Kaugnay ng pangamba sa epekto ng mas mababang growth forecast sa economic outlook para sa 2027 at 2028, sinabi ni Castro na inaasahan ng economic managers na bubuti ang sitwasyon sa ikalawang kalahati ng taon. Aniya, inaasahan ang pag-angat ng economic growth dahil sa mas mabilis na paggastos ng pamahalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura. Dagdag pa ni Castro, palalakasin ng pamahalaan ang paglago ng ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon sa pamamagitan ng mas estratehiko at dekalidad na public investments. Looking ahead, the government intends to pursue strategic, high-quality public investments supported by stronger project preparation, integrated infrastructure master planning, and improved budget execution to sustain long-term growth. Nananatiling positibo ang Malacanang sa pagbangon ng ekonomiya sa kabila ng ibinabang GDP growth forecast para sa 2026. Sa palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ibinaba ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang GDP growth forecast sa 3.5% hanggang 4.5% mula sa naunang target na 5 hanggang 6%. Ayon kay Castro, dulot ito ng mga panlabas na salik kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ibinahagi rin ni Castro na ipinaliwanag ni Budget Secretary Kim De Leon na naging maingat ang pamahalaan sa paggastos noong nakaraang taon dahil sa mga natuklasang umano'y anomalya sa mga flood control projects. Dahil dito, masusing sinuri muna ang mga proyekto bago inilabas ang pondo na nakaapekto rin sa paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ni Castro na kailangan ng palakasin ang paggastos ng pamahalaan, partikular sa sektor ng infrastruktura upang mapasigla ang ekonomiya. So ngayon, sa pamumuno po ni Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess. Kaugnay ng pangamba sa epekto ng mas mababang growth forecast sa economic outlook para sa 2027 at 2028, sinabi ni Castro na inaasahan ng economic managers na bubuti ang sitwasyon sa ikalawang kalahati ng taon. Aniya, inaasahan ang pag-angat ng economic growth dahil sa mas mabilis na paggastos ng pamahalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura. Dagdag pa ni Castro, palalakasin ng pamahalaan ang paglago ng ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon sa pamamagitan ng mas estratehiko at dekalidad na public investments. Looking ahead, the government intends to pursue strategic, high-quality public investments supported by stronger project preparation, integrated infrastructure master planning, and improved budget execution to sustain long-term growth. Nananatiling positibo ang Malacanang sa pagbangon ng ekonomiya sa kabila ng ibinabang GDP growth forecast para sa 2026. Sa palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ibinaba ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang GDP growth forecast sa 3.5% hanggang 4.5% mula sa naunang target na 5 hanggang 6%.
Ayon kay Castro, dulot ito ng mga panlabas na salik kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ibinahagi rin ni Castro na ipinaliwanag ni Budget Secretary Kim De Leon na naging maingat ang pamahalaan sa paggastos noong nakaraang taon dahil sa mga natuklasang umano'y anomalya sa mga flood control projects. Dahil dito, masusing sinuri muna ang mga proyekto bago inilabas ang pondo na nakaapekto rin sa paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ni Castro na kailangan ng palakasin ang paggastos ng pamahalaan, partikular sa sektor ng infrastruktura upang mapasigla ang ekonomiya. So ngayon, sa pamumuno po ni Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess. Kaugnay ng pangamba sa epekto ng mas mababang growth forecast sa economic outlook para sa 2027 at 2028, sinabi ni Castro na inaasahan ng economic managers na bubuti ang sitwasyon sa ikalawang kalahati ng taon. Aniya, inaasahan ang pag-angat ng economic growth dahil sa mas mabilis na paggastos ng pamahalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura. Dagdag pa ni Castro, palalakasin ng pamahalaan ang paglago ng ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon sa pamamagitan ng mas estratehiko at dekalidad na public investments. Looking ahead, the government intends to pursue strategic, high-quality public investments supported by stronger project preparation, integrated infrastructure master planning, and improved budget execution to sustain long-term growth. Nananatiling positibo ang Malacanang sa pagbangon ng ekonomiya sa kabila ng ibinabang GDP growth forecast para sa 2026. Sa Palace Briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ibinaba ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang GDP growth forecast sa 3.5% hanggang 4.5% mula sa naunang target na 5 hanggang 6%. Ayon kay Castro, dulot ito ng mga panlabas na salik kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ibinahagi rin ni Castro na ipinaliwanag ni Budget Secretary Kim De Leon na naging maingat ang pamahalaan sa paggastos noong nakaraang taon dahil sa mga natuklasang umano'y anomalya sa mga flood control projects. Dahil dito, masusing sinuri muna ang mga proyekto bago inilabas ang pondo na nakaapekto rin sa paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ni Castro na kailangan ng palakasin ang paggastos ng pamahalaan, partikular sa sektor ng infrastruktura upang mapasigla ang ekonomiya. So ngayon, sa pamumuno po ni Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess. Kaugnay ng pangamba sa epekto ng mas mababang growth forecast sa economic outlook para sa 2027 at 2028, sinabi ni Castro na inaasahan ng economic managers na bubuti ang sitwasyon sa ikalawang kalahati ng taon. Aniya, inaasahan ang pag-angat ng economic growth dahil sa mas mabilis na paggastos ng pamahalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura. Dagdag pa ni Castro, palalakasin ng pamahalaan ang paglago ng ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon sa pamamagitan ng mas estratehiko at dekalidad na public investments. Looking ahead, the government intends to pursue strategic, high-quality public investments supported by stronger project preparation, integrated infrastructure master planning, and improved budget execution to sustain long-term growth.